Yung una po, si mama po yung nagsabi na may loan nga po si papa kasi parang through sa company niya, sa pinagtatrabuhan niya po sa work. May loan nga daw po siya through e-salad. So yun po yung alam nila na may balanse pa. Na o-open up naman niya po na sa amin na naglo-loan siya kahit sa SSS po, mga ganun. Pero minsan, masikreto po yan si Oh. Papa eh. Magugulat na lang kami. Sasabihin niya, oh, ito, magbibigay siya. Kasi kumbaga parang nakakakuha siya ng budget. Sa BPO po, sa Pasay. 15 years po. Nag-start po si Papa doon as yung regular na Agent. yung agent po sa calls. Then, na-promote na po siya. Ngayon, more on Na workforce analyst po siya. scheduler. Scheduler na siya. So, parang office works na lang po yung ginagawa niya. May sakit po kasi siya sa heart. And then sudden yung pag-atake niya sa house. Then when we got home from work and school, doon na lang po namin siya naabutan na wala na. Ano lang po, ang daing niya lang is sumasakit yung sikmura niya. Parang hindi siya nakakahinga. And not knowing na connected na pala yun sa heart niya. So, nagtitake lang siya ng pangpaalis lang ng sakit ng sikmura, ganun. But, napapansin namin nung sister ko, since kami yung kasama niya sa bahay, na parang yung itsura niya, lagi siyang pagod. Na hindi naman ganun yung actual na pagkita mo sa kanya. Pero, he's laughing. Kaya hindi namin naiisip na yun pala yung signs na parang napapagod na yung katawan niya. He's a provider talaga. Na kahit wala na, siya yung hahanap ng paraan just to give us what we need and what we want. Kasi sometimes hindi namin yun masabi sa mother namin and even kay ate who's providing for us. So, si Papa talaga yung takbuhan and sumbungan with everything na kailangan namin. So, it's so hard na siya yung wala na. Sorry. Kahit po yung sa hindi niya, parang ayaw niya na yung ma-hospital pa siya ng matagal. Yun ang lagi niya pong sinasabi sa amin. So parang, na lang, pahinga na siya ngayon. Dati po kasi pag inaatake siya, kaya niya pang daling sarili niya. Nadadrive niya yung sarili niya to the emergency room since lagi din po kasi siyang naiiwan sa bahay na mag-isa. Dahil ang work niya is evening. Hindi na siya umabot ng birthday niya. Tinapos niya lang yung 30th birthday ko. Tsaka yung birthday din ng husband. Yung nag-party pa kami sa bahay. Then 2 days after, yun na. Wala na siya. Parang, yun nga yung wake me up when September ends. Then, ako po bilang eldest daughter, ako po yung nag-aasikaso. Nag-reach out po ako through email na to notify lang po yung institution in respect na rin po na wala na nga po si Papa. Actually po, nung nalaman ko na may insurance pala po itong SB Finance, parang nagulat kami kasi kumbaga yung iba po kasing institution na parang maglo-loan ka, wala namang kasama na insurance. So, thankful na rin po na may ganito na may naiwan pa siyang balance pero mako-covered rin naman. Kasi iniisip namin, syempre namatayan na nga po kami si Papa. Tapos, iso-shoulder pa namin, kumbaga yung mga naiwan po ng balance. Kasi ako po, first time ko din ganit na yung may insurance. Kasi, to be honest po, parang hindi pa ako ganun na naniniwala eh. Marami pong nag-o-offer na, kuha kayo ganun sa insurance. Pero ngayon po na ganyan yung nangyari, parang better pala siya na dapat meron ka. Kasi, paano naman yung may iwan mo? Na issue shoulder pa, problemahin pa.
To SB Finance and sa Sun Life po. Thank you po for this, sa insurance na nabigay nyo kay Papa. Kahit na meron siyang naiwan na loan balance, parang kayo po yung naging tulong din sa amin na mga naiwan niya.